Nagbago ang eksena. Pinutol sa Wuji sect kung saan lihim na nagdarasal si Yuyang Lilei. Nakatatandang kapatid, bumulong siya sa kanyang nakatatandang kapatid, kailangan mong magtagumpay sa paglagpas na ito. Kailangan ka namin. Sa sandaling iyon, nakita ni Yuyang Lilei ang malalaswang kagandahan ni Ling Ruosu. Pagkatapos ay nagtipon ang lahat upang marinig ang anunsyo. Ang sect competition ay sa 3 buwan. Ito ay tungkol sa ranggo ng ating sekta. Pagkatapos ay sinimulan ang paliwanag ng kompetisyon. Hindi na nakasali ang ating sekta sa 3 sect competitions. Kalimutan ang world rankings. Mula sa sect leader hanggang sa 4 city, kami ang huli. Ngayon, nasa sect leader na. Pagkatapos ay lumingon ang ibon na iyon at nagtanong, nasaan siya? Lubos itong nagulat na hindi makahanap ng sect leader kahit saan. Naghanap ito ng baliw bago sa wakas ay natagpuan si Hipyang na nakaupo sa lupa, naglalaro kasama ang aso. Halika, bata. Halika, bata. Kain ka. Galit na galit sa sect leader na ito, lumipad ito at sinipa siya sa mukha upang ilabas ang galit. Bumalik ka sa iyong pwesto. Narinig ang sigaw, lahat ay nenes. Hindi man lang kumilos na parang sect leader araw-araw. Matapos bugbugin ng kaunti, sa wakas ay naging seryoso siya. Hindi nakasali ang ating sekta sa 3 sect competitions. Sa pagkakataong ito, magbibiro lang tayo ng kaunti sa kanila. Ipinahayag ni Hipyang sa lahat, ngunit narinig ko na maganda ang premyo. Ngayon, inaanunsyo ko ang 6 na disipulo na napili. Nagsimulang seryosong magsalita si Hipyang. Tiningnan niya ang lahat at sinabi, maliban kay Ling Ruosu, ibig sabihin, 5 disipulo lang. Ang mga babaeng disipulo sa ibaba ay nagsimulang kinabahan. Una ay si Nangang Dong. Narinig ang kanyang pangalan, nagulat ang babae. Si Muching, sa pagdinig ng kanyang pangalan, ay agad na nagreklamo, bubugbugin na naman ako. Susunod ay si Susha. Natigilan ang babae sa sandaling marinig ang kanyang pangalan. Si Susha, sa pagdinig ng kanyang pangalan, ay sumigaw ng nagpapanik, kahit hindi ko pa naiintindihan ang magic na ito, susubukan ko ang aking makakaya. Pagkatapos, turn na ni Yan Yu. Ang lottery ay umaabot na sa rurok nito ngayon. Anunsyo, lahat ay nagkatinginan habang naghihintay. Na marinig ang huling tao. Lumabas na ang huling taong inaanunsyo ay si Li Qing. Nagsimulang magbulungan ang mga tao doon. Si Lu Qing ay sumali huli at siya rin ang huling napili. Napakaswerte niya. Si Lu Qing, na may tiwala sa kanyang mga mata, ay idineklara. Ang disipulo na si Li Qing ay tiyak na hindi bibigwin ng mga inaasahan ni Master. Nakita ang pamilyar na tingin na iyon, bumulungan si Hipyang sa kanyang sarili, I swear, may kakaiba akong pakiramdam na nakilala ko na si Li Qing sa kung saan dati. Nakita ang pagkalito, humakbang si Liu Qing at nagsimulang magkwento ng kanyang backstory. Bago ako sumali sa Limitless Sect, sa totoo lang, nagkaroon ako ng kaunting tadhana kay Master Pekan. Noon, sobrang gulo ko. Normal lang na hindi ako makikilala ni Master. Sa wakas ay naalala ni Hipyang. Slap the table, at lumiwanag ang kanyang mukha sa sorpresa. Aromatic tea. Sa wakas, naalala ko. Ikaw ang taong yun mula 3 buwan na ang nakakaraan, tama. Agad doon, kinumpirma ni Lina. Oo, ako nga iyon, 3 buwan na ang nakakaraan. Sa isang desyerto na isla, madilim ang kalangitan na may makapal na ulap. Gumugulong ang kulog ng baliw. Si Hipyang at Baiyon ay nagpapalamig sa isang bato. Casual na sinabi ng matanda, ang daming bangkay, komento ng matanda, nakatingin sa mga patay na sundalo. Madalas na nagbabanggaan ang mga hukbo ng tao at demonyo sa Western Front Lines. Natural lang na hindi mabilang ang mga casualty, mga bundok ng bangkay at dagat ng dugo. Ang lugar na ito ay sobrang mapanganib. Kung hindi ka pinulot ng matanda, kakanin ka ng buhay bago ka magising. Kumunot ang noo ni Hipyang at nagtalo, iniligtas mo ako at nagpapasalamat ako, pero hindi ako interesado na maging sect leader o kung ano paman. Nagkunwari ang matanda na bingi, ano ang sinabi mo? Hindi ko marinig. Nakita siyang ganoon, walang magawa si Hipyang na inulit, matandang lobo, kung may utang ako sa iyong buhay, hahanap ako ng paraan para bayaran ka.
Pagkatapos, masigasig na sinubukan ng matanda na hikayatin siya, huwag mong pag-isipan ng labis. Mag-relax ka lang at tulungan mo akong buhayin ang sekta. Mukhang uulan na naman. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumuhos ang ulan at may lumabas na isip, umuulan. Hindi pa ba ako patay? Mabuti pa rin na iwanan sa lugar na ito. Lumabas na ang mga kaisipan na iyon ay kay Li Qing, buhay pa siya ngunit lubos na pagod. Sa kanyang isip, naisip niya, ito ang pahingahan ng mga sundalo. Ilang sandali lang, nil-8 si Li Qing ng kanyang mga kasama, tapos na si number 7. Grabe ang kanyang sugat, kailangan nating iwanan siya dito. Kahit na mailigtas natin siya, pailay na siya. Kung hindi ka makakabasa, wala kang silbi. Una, nagreklamo sila sa kanyang mga sugat, ngayon ay hinahamak na nila siya. Anuman, wala siyang magulang, ang pagtatapos ng kanyang buhay dito ay walang anumang kapangyarihan na kapitan. Malabo ang kanyang mga mata at may ngiti siya sa mukha. Sabi ni Lu Qing, nakuha ko. Lahat, huwag kayong mag-alala sa akin. Sige, ipinagmamalaki kong maging bahagi ng Scorching Sun Army. Inilagay ng mga kasama ni Lu Qing ang kanilang mga kamay sa kanilang dibdib at matatag na idineklara, ipinagmamalaki ka rin ng Scorching Sun Army. Ang nakaraan ni Li Qing ay puno ng paghihirap, wala siyang pangalan at magulang dahil inatake ng mga demonyo ang kanyang nayon at naging ulila, namatay mag-isa sa larangan ng digmaan. Ito ang buhay ng isang sundalo. Malapit na sana isara ni Li Qing ang kanyang mga mata at bumitaw. Inaliw niya ang kanyang sarili, wala akong pinagsisisihan. Biglang lumitaw si Yipiang mula sa kung saan, na walang ekspresyon sa kanyang mukha. May mahinang life signal. Malamang nandito lang. Sa larangan ng digmaan na puno ng patay na sundalo, lumapit si Yipiang kay Li Qing at sa wakas ay natagpuan siya dito mismo. Narinig ang tunog ng mga tao, mabilis na binuksan ni Li Qing ang kanyang mga mata. Sa harap ni Li Qing ay si Yipiang na may ngiti sa kanyang mukha. Tinanong niya siya, ayos ka lang, number 7. Naramdaman ni number 7 na parang gamit na sebi na produkto at sinabi, hayaan mo na ako. Wala na akong silbi ngayon. Huwag mo na lang ako pansinin. Malamig na sumagot si Yipiang sa estilo ng isang mapang-api na CEO, kung pinili kita, ikaw ay aking mga tao. Gamitin ka man o hindi, ako ang hahatol. Kahit na bumagsak ang mga malalambot na linya, ilang rounds ng matinding kulog ang umalangaw-ngaw. Isang pares ng kambal na demonyo na may hawak na malalaking espada at palakol ang nakatayo, naghihintay. Hindi masama, may dalawa pang tao na buhay. Dapat ba natin silang patayin o ibalik bilang mga alipin? Tiningnan ng demonyo, na lumaki ang mga mata, si Yipiang. Ngumiti siya ng masama, sa tingin ko kakainin ko na lang sila. Pero ang maputlang mukha na iyan ay mukhang sobrang payat. Hindi nagbago ang mukha ni Yipiang. Si number 7 sa likod niya, na nahihirapan, ay bamulong, paumanhin, nadamay ka pa. Ngumiti siya at sinabi, ang mga mababang antas na demonyo na ito ay hindi makakagawa ng problema sa akin. Huwag kang magsalita, iwanan mo ito sa akin. Nagtawag ang pares ng demonyo ng 500 pang kapatid, na nilamon sila sa dami. Maputlang mukha, hindi mo pa naiintindihan ng sitwasyon. Ang haharapin mo ay hindi lang kami dalawa, ikaw nakatawa-tawa na tao. Ang mukha ng demonyo ay puno ng intensyon na pumatay. Nakikita si Yipiang bilang isang masarap na pagkain. Ang nabangga mo ay isang secret task force na inatas ang sumalakay sa sangkatauhan. Si Yipiang ay parang, ako. Wala akong pakialam sa mga ito. Mayroon ba talagang pagkakaiba sa pagpatay ng isang demonyo at libo-libo? Ang demonyo ay tumawa ng mapang-uyam, ang mga tao ay katawa-tawa. Nagpapanggap pa ring matigas kapag malapit na silang mamatay. Ayaw nang magsalita ng marami si Yipiang. Itinaas niya ang kanyang kamay, ng alap ng enerhiya. Inisip ng demonyo na ang isang gwapong lalaki na tulad ni Yipiang ay walang magagawa. Itinaas mo ba ang iyong kamay para sumuko? Ang mga tao ay palaging walang silbi kapag kailangan. Ang kamay ni Yipiang ay nagbago sa isang kidlat, na humihila ng lahat ng kulog at kidlat dito. Malakas na umalangaw-ngaw ang kalangitan, kumukulog at bumubuhos ang madilim na ulap. Mukhang hindi siya sumusuko, medyo nagulat ang demonyo.
Nagsimula siyang mapagtanto na hindi ganoon impulsive. Ang batang ito ay may kakaiba. Hindi natin siya maaaring payagang sumalakay. Pabagsakin siya. Isang grupo ng mga tao ang sumigaw ng utos at sumugod na parang kumpol ng mga bubuyog. Patayin siya. Sapat na ang sinipsip na kidlat ni Yipyang. Nagpakawala siya ng lightning parabolas na direktang sumalakay sa grupo ng mga demonyo na katatapos lang magsalita. Hindi mabilang na kidlat ang tumama sa maliliit na iyon. Maaari lang silang mag-spaz, blanko ang kanilang mga mukha, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ilang kidlat na may nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ang patuloy na tumama sa lupa. Bawat critical hit ay nagulat sa mga demonyo hanggang sa maging abo, nag-iiwan lamang ng kanilang mga kalansay, at isang lindol ang sumabog, na nagpawi ng 1,000 sa kanila ng sabay-sabay. Natakpan ng alikabok ang lahat. Matapos ang ilang sandali, humupo ang alikabok at malinis ang lupa, walang natira, at si Yipyang ay daladala pa rin si number 7, nakatayo ng hindi gumagalaw na parang estatwa. Tiningnan niya ang kaawa-awang grupo na may inip, walang interes. Isang grupo ng basura na hindi man lang kayang pigilan ang basic lightning magic. Nagulantang si number 7. May lumitaw na naman na walang takot na karakter. Masyadong tamad si Yipyang para tingnan siya, nakatayo sa isang malaking poste na gawa sa kahoy, nanunuya, wuyang. Napakatuso mo. Sinasabing kasuklam-suklam ang mga tao ngunit pagkatapos ay gumamit ng lightning magic upang tambangan kami. Ang hari na ito ay ipinanganak na walang takot sa kidlat. Hindi ko alam kung gaano karaming lightning cultivators mula sa hukbo ng tao ang kinain ko. Sandali lang at sisimulan kitang kainin mula sa iyong mga bahagi ng katawan. Takot na takot si number 7. Ngumiti si Yipyang na parang isang mapagmataas na ama. Ang idiot na ito ba ay para sa maliit na bata o isa siyang Great Demon King? Kumislap ang kanyang mga mata ng demonic energy. Sumugod ito, gustong lamunin ng buhay si Yipyang, iniisip na malapit na siyang mamatay. Si number 7 ay pinawisan, lubos na kinakabahan. Nakakasawa, nagsimulang gumawa ng summoning spell si Yipyang. Hayaan mong turuan ka ni Little 3 nanograms leksyon. Agad na umikot ang langit at lupa. Ang Great Demon King ay nakatayo ng nakapako sa lupa. Isang nakakasilaw na daloy ng apoy na uri ng liwanag ang lumitaw. Bahagyang inilagay ni Little 3 ang kanyang mga kuko sa ulo ng Great Demon King, na nagpapangit sa kanya. Isang napakagaling na pagpapakita mula sa posisyon ng Three-Headed Dragon King. Agad na nagkahiwa-hiwalay ang poste na gawa sa kahoy ng Great King. Tinaas nito ang kanyang binti at kayang yugyugan ang buong planeta. Takot na takot ang Great Demon King, hindi man lang nagkaroon ng oras upang makita kung ano ang hitsura ni Xiao An. Palaging gumagawa si Xiao An ng di malilimutang pagpasok na ganoon, ipinapakita ang kanyang walang bahid na kilikili, pinapanood ang kanyang mga kalaban na maging alabok mula sa mga guho na kanyang nilikha. Medyo sobra na ang pagpapakita ng lakas. Pinawisan si Yipyang. Masyadong malaki ang laki ng alaga, napakagulo na. Hindi ko na lang ito basta-basta na lang mag-summon ngayon. Hindi makapaniwala si number 7 sa kanyang mga mata. Nawala ang Litan Beast. Nawala na. Sige, Yipyang, dalhin mo si number 7 at magpatuloy tayo. Ay, mukhang tumigil na ang ulan. Sulitin natin ang magandang panahon. Sabi ni Yipyang nang may pag-iisip, mabilis tayong maghanap ng lugar para pagalingin ka. Ate Xiang. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang isang nakakapreskong berdeng kagubatan. Sinandal ni Yipyang si number 7 sa isang puno. Nalulungkot na sinabi ni number 7, wala na akong silbi ngayon. Kahit iligtas mo ako, magiging handicapped ako. Huwag mong aksayahin ang gamot na ito. Ang ilang table task na ito, hindi nagatubili si Yipyang. Libre lang ang mga ganitong kasanayan. Huwag kang mag-alala. Whoosh! Nagtrabaho si Yipyang. Ginamit niya ang intermediate priest skill, Healing Art Level 100 MX. Sa loob ng wala pang isang minuto, nabuhay muli ang katawan ni number 7. Pakiramdam niya ay muling ipinanganak siya. Anong klaseng milagrosong gamot ito? Hindi ko alam. Naramdaman na sapat na, pinatigil ni Yipyang ang skill at sinabi, subukan mong gumalaw.
Maging si number 7 ay hindi makapaniwala sa reaksyon ng kanyang katawan. Ha! Hindi na masakit. Wala na rin ang mga sugat. Paano nangyari iyon? Basag ang lahat ng aking mga ugat at buto. Hindi inaasahan ni number 7 na may iligtas ang kanyang basag na katawan. Lumuhad siya, salamat sa pagliligtas ng aking buhay, dakila. Hindi ito mababayaran ni number 7. Mula ngayon, ikaw ang aking master.